Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. And panibagong araw, panibagong biyahe na naman tayo ngayon. And habang nandito ako sa may parking ng isang recycle shop store, biglaang meron tayong dumating na order from Uber Eats. So ayan, nagmamadali na ako. Di bali 619 yen ang kikitain natin dito. Naabutin tayo ng 22 minutes sa biyahe. Sana ma-enjoy nyo yung biyahe natin ngayon dahil habang nasa biyahe po tayo ay sasagutin ko lahat ng katanungan nyo na kinoment nyo sa last video natin. And syempre, bilang pasasalamat ko na rin sa lahat ng mga sumusuporta, hindi lang sa JP Noy Vlogs, pati na rin dito sa JP Meets Japan. Ayan, magkakaroon po tayo ng shoutout every video natin. So ayan, simulan na natin. Ayan, shoutout kay Jolo Maulion Vlogs 8873. Shoutout din kay Go784. Shoutout kay Maribig Sardon 4427. Shoutout din po kay Alva Joy Mercado 8298. At shoutout din kay Dan Jack TV. Ayan, maraming salamat sa mga nag-comment and mag-shoutout ulit tayo sa next video. Ayan, so habang nasa biyahe tayo para hindi rin kayo mainip, sasagutin naman natin ngayon yung mga comment or mga katanungan nyo sa ating comment section. So huwag kayong mag-alala po dahil ito po ay voice over lamang at hindi po ako nagsasalta habang nagdadrive. Nakatutok po tayo sa ating dinadaanan kaya safe naman po tayo. Bago ang lahat, ayan, kung makikita nyo sa bandang kaliwa natin, no, meron mga sasakyan. Di bali bilihan po yan ng mga second hand na sasakyan dito. Ayan, tara, bayahin na muna tayo. So sa unang katanungan na sasagutin po natin na galing kay Sir Virgilio Pendon. Ang tanong niya kasi, pwede kaya magsuot ka ng reflective vest sa gabi para mas nakikita ka sa gabi habang nagdadrive ka ng motorcycle? Ayan, maraming salamat Sir Virgilio Pendon. Ayan, concern lang kasi si Sir Virgilio. Ibig sabihin para safe tayo kasi nga last time nag-drive tayo ng gabi. Kaya siguro naisip niya na baka pwede ako magsuot ng reflective vest. Actually, yung ating bag na ginagamit sa Uber Eats, yung likuran po ng bag na yon ay meron na siyang reflective. So siguro kahit hindi na tayo gumamit ng vest para doon dahil yung likuran nga natin is reflective bag na yon. So makikita na rin tayo ng mga commuters, ng mga bumabiyahe, ng mga driver at magiging safe naman yung ating biyahe na to. Lalo na kapag bumabiyahe pa tayo ng gabi. Ayan, maraming salamat Sir Virgilio Pendon. Ayan, sa next question natin, ito maganda tong question ni Renz Barcarce. Ayan. Ang tanong niya kasi, Sir JP, pwede niyo po bang explain paano mag-ooperate ang Uber Eats? Paano po nagbabayad sa inyo yung umorder? And kayo po ba ang nagbabayad ng kinukuha yung order? Paano po kumikita yung Uber Eats po sa inyo? Kasi po, di ba, naka-tie up po kayo sa company? Just want to know po, curious lang po, sensya na po sa tanong. Okay lang. Actually, informative tong katanungan mo. Informative ang magiging kasagutan natin dito. Lalong-lalo na sa mga gustong mag-Uber Eats and gusto ring umorder. Ayan. Curious din sila syempre dito. Ayan. So, ang tanong natin ay paano daw nag-ooperate ang Uber Eats? Actually, ayun nga. Pinapakita ko nga sa mga video na yun nga, meron biglang lalabas na order from the customer and yun yung pupuntahan natin, ipipick up natin yung order nila and i-deliver lang natin sa kanila. So paano nagbabayad sa inyo yung umorder? So online payment na yung ginagawa nila, gumagamit sila ng credit card or debit card. Meron din naman cash on delivery sa Uber Eats pero ibang usapan na yun. So pansamantala dito muna tayo sa credit card or debit card na gamit nila na online na binabayad.
mismo papunta kay Uber Eats. Then si Uber Eats na yung bahalang mag-process nun or makipag-usap sa mga restaurant nang kukuhaan natin ng mga orders. Ayan. Ang tanong mo pa, kayo po ba ang nagbabayad na kinukuha yung order? Hindi. Di bali nagpipick up lang tayo and dinideliver lang natin yon. Tapos automatic nang sila na magbabayad kay Uber Eats nun. Pati si Uber Eats na rin ang magbabayad kay restaurant. Paano po kumikita yung Uber Eats po sa inyo? Ako sa tingin ko lang kumikita ang Uber Eats kasi ginagamit mo yung application na yon. And kumikita si Uber Eats kasi alam nyo po ba na yung presyo ng mga pagkain in-order natin sa Uber Eats ay medyo mas mahal kaysa kung pupunta ka mismo sa restaurant. Kaya siguro, isa yun sa mga pinagkakakitaan din ng Uber Eats. Ayun, sana nasagot ko yung mga katanungan mo, and kung meron kayong mga ibang kaalaman tungkol sa Uber Eats, ayan, feel free na lang po na mag-comment din sa ating comment section. Ayan, para sa next question natin, galing kay Jason Lumantamar, 1940. Hindi po ba bawal ang open pipe ng tambutso na gamit mo, Kuya JP, dyan sa Japan? Wala bang huli? Actually, sa mga nakikita ko dito sa Japan, hindi naman siya pinagbabawal. Basta hindi lang sobrang lakas yung open pipe na or kaya loud exhaust pipe na gamit mo. Kasi syempre nakaka-istorbo na yun. Pero yung ating gamit naman is hindi naman ganun kalakasan din. Kaya kahit nadadaanan na ako ng mga pulis sa mga biyahe ko, hindi naman tayo sinisita. Ayun, kung sa katanungan mo kung bawal ba yung ating loud exhaust pipe dito, hindi naman po. Basta may tamang lakas lang po ng pipe. Nandito na tayo sa Tashikawa Mashi-Mashi. Napakabenta nito sa Uber Ayan, ito yung mga tinda nila Ang sasarap. So, kunin na natin yung order. Okay, verify order. Ubades. Ito, Roposisi Niyong. Proposisi niyo. Arigatou gozaimasu. Ay, ayan. Nakuha na natin yung order natin. Order pala ng customer. Sorry. Deliver na natin agad to. Ito yung nabi natin. Ayan. 11 minutes na lang. Starting route to 11 Yamagacho. Puntahan na natin agad. 5.1 kilometers. Ang layo. 11 minutes. So arrival natin estimated 11:57 AM. Ayan, para sa susunod na question natin, galing naman po kay Grace Jaranilia 6191. Ayan, ang tanong niya, hello Sir JP, ask ko lang po if di ba pwedeng mamili ng malapit na bahay lang na pagdideliveran? Di po ba kayo lugi? Kung makakalipat na kayo ng malapit sa Tokyo, for sure madami na kayong customer niyan. Good luck po. Ayan, maganda yung katanungan niya. And yan nga, tama ka naman, kung makakalipat tayo ng Tokyo, mas marami naman talaga na
gumagamit ng Uber Eats doon sa mga city. Ayan, ang tanong mo kasi kung pwede bang mamili ng malapit na bahay lang na pagdideliveran. Di po ba kayo lugi? Ayan, actually sa apps ng Uber Eats, automatic yung mga customer na lumalabas sa atin, yung mga orders. No? Kung ikaw yung pinakamalapit dun sa location na yun, na pwedeng ikaw ang mag-deliver or mag-pick up nung kanilang orders, ikaw yung bibigyan ng orders na yon. So nasa atin na lang kung gusto nating tanggapin or hindi yung orders na yon. Pwede naman nating hindi accept. Makikita naman din natin doon kung saan natin i-pick up yung order and saan natin i-deliver. Pero kung nalalayuan ka doon sa pag-deliveran mo, pwede mo namang hindi accept yung order. Pero syempre, the more na hindi ka nag-accept ng order, maliliit yung kikitain mo, syempre. So kung a-accept mo naman yan at tatanggapin mo yun kahit malayo, mas malaki yung kikitain mo sa buong araw. Ayun. Nasa driver din naman niya kung gusto mo i-accept yun or hindi. Pwede ka namang mamili. Ayan mga kabiyahe, maraming salamat sa mga katanungan nyo, sa mga comment nyo, and sa susunod na ulit tayo sasagot sa next video natin. Pansamantala, enjoy muna natin tong ating mga view hanggang sa pag-deliver natin itong order na nakuha natin ngayon. In 450 meters, keep left at Iracacho onto 293. At the next light, keep left. At the light, keep left onto 293. Stay in the left lane. In 2.4 kilometers, turn left. Ayan mga kabiyahe, alam nyo ba na dito sa lugar na to ginaganap yung Hanabi or yung fireworks display na ginagawa dito every year, every month of August. Ayan, papakita ko sa susunod sa inyo yan.
i-deliveran natin. Kaya lang dito tayo dinala sa may tulay. So kailangan nating umikot sa kabila. So sana merong makapasok tayo doon. Arrived. Subukan natin dito. Ayan, so tama tayo dito nga tayo magdi-deliver sa first floor sa ating customer. So ang kanyang notes is leave at door. So i-leave at door lang natin to. Tapos yan, picture lang natin para may proof na naiwan natin dito yung kanyang order. And malaman niya na nandito na yung order niya. Kukunin na lang niya yan mamaya. Okay, delivered na tayo. And ayan, marireceive naman niya yan na nandito na yung kanyang order. Makikita niya sa application niya yan. Ayan. Okay. Ayan, maraming salamat ulit mga kabiyahe sa pagsama nyo ngayong araw na to. And hanggang sa susunod na biyahe ulit. And kung meron kayong mga katanungan, mag-comment lang po kayo dyan.